Celebrating 29 years of spreading the good vibes. You're listening to your number one good vibes station, GV 99.9, your good vibes. Oras natin mga ka-vibes, 9:09 in the morning. At kapiling kabanding niyo pa rin si DJ Joey Boy. Ngayon ay we're checking in sa ating programang Kita Kits sa GV. At maya-maya nga mga ka-vibes ay makakasama na natin ang ating ever gorgeous at napakagandang DJ Noel. Pero bago yan, si DJ Joey muna yung makakasama ngayong morning ha. Ayan, at dahil nga naulit natin kanina mga ka-vibes ay ngayon ay March 29, 2025. Ay pinagdiriwang pa rin po ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month at dahil nga official na rin in-announce o inanunsyo ng Pag-asa na simula na po ng tag-init ay nakoy kaliwat kanan na naman po for sure ang mga insidente ng sunog na ating nababalitaan. Parang sa isang linggo ay hindi mawawala ang balita ng sunog. Kaya naman nag-imbita tayo ng ating resource person para talakayin ang Fire Prevention Month at syempre baka may mga ka-vibes tayo na gustong maging isang bumbero, isang maging volunteer firefighter ay kasama din natin ang ating bisita. Siya po ay isang professional virtual assistant. Ayan, at siya ay fire volunteer simula pa ng 2023. Nakoy, maraming training itong ating ka-vibes na in-undergone. Ayan, nandyan yung rigorous training with the Bureau of Fire Protection under SF01 Richard Andrew Roses. Ayan. Ay, parang bigatin. Lakas maka-artistahin. Basic firefighting training, advanced ascent and descent training. Ayan, meron din siyang training about emergency response, basic life support. Under naman po yan ng Red Cross. At nagsimula siya with LNC VFB as OIC. Yun ay yung brigade ng leadership. Ayan, mamaya aalamin natin yung mga acronyms na yan. At currently siya ay with Moises Fire and Rescue Volunteer Brigade na nakabase po dyan sa Lancaster, New City sa Cavite. Ayan mga ka-vibes, welcome po natin ang ating bisita today, si kapatid na Michael Baraka ka-vibes. Good morning, Kuya Michael. Ayan, maraming salamat ha Kuya Michael sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Kamusta ka naman? Nakapag-almusal ka na baga? Katatapos lang, ayan. Very good. Ayan, at dahil nga kakatapos mo lamang mag-almusal, ay daig mo pa si DJ Joey Boy na hindi nag-aalmusal. Hindi pa nakakapag-almusal. Ayan. Ngayon, naimbitahan ka namin nga, Kuya Michael, dahil nga po, fire prevention. Actually, a lot has happened kasi nagkaroon tayo ng mga programs sa ating mga brigada dito sa Cavite. And yeah, just to start with the Fire Prevention Month way back March 1st, nagkaroon tayo ng motorcade to let our mga kapitbahay, mga kababayan na malaman na ito ay Fire Prevention Month and also ipaalam sa ating mga nasasakupan na andito ang mga bomberong handang tumulong sa kanila sakaling magkaroon man ng sunog sa kanilang lugar. And also for them to be more aware na kailangan nating matuto rin or magkaroon tayo ng ideya para hindi mangyari or magkaroon ng sunog sa ating mga nasasakupan. Mm-hmm. Pag sa bumbero kasi, syempre meron tayong isang bureau talaga which is the Bureau of Fire Protection. And they are actually the ones who's actually handling talaga yung namumuno sa ating sandatahang lakas pagdating sa bombero. So these are the professional people na talaga nag-handle which is under our government. And the only difference is basically simple lang. From the Bureau itself, they're actually earning because they are serving the government and they are serving the people. For us volunteers, technically, wala kaming sinasweldo.
lahat ng trainings namin or majority ng trainings, even yung mga gamit na ginagamit namin sa Responde, even the fire trucks and what, nanggagaling lahat yan sa bulsa ng mga taong gusto maglingkod. So, sa experience ko for the past years being a volunteer just before I step in sa pagiging fire volunteer, talagang sariling hugot sa bulsa. So, nandun talaga na if you really want a certain thing or parang passionate ka sa ginagawa mo, gagawa ka ng paraan eh. So, yan yung isang natutunan ko for the longest time. It depends, pero being a volunteer firefighter, magastos to be honest. Kasi, to be honest, kasi sa experience ko kasi, I purchased my own personal protective equipment, which is from the helmet, from the bunker, and the boots. Then, I have my own self-breathing apparatus, self-contained with SCBA, so what you call it, which is yun yung pinakamahal sa lahat. And kailangan mo talaga mag-invest kasi kung ang brigada nyo kasi is may gamit na, syempre, kung marami kayo sa brigada, magheheraman kayo eh. So, for me, on a hygienic part ng ano, I purchased my own equipment, which is for, oo, and for other volunteers, we strongly recommend din to purchase their own equipment. Kasi mas maganda yon para, halimbawa, yung truck ninyo tumakbo na doon and then ikaw susunod lang. Pwede. Ako nagagawa ko kasi yun eh. Na yung truck namin nandun na sa scene, ako susunod ako. So, oo. Exactly. So, ganun siya. Mm. Ayan. Being a volunteer, teka, saan ba ako nagsimula before being being a volunteer firefighter? Actually, I started being a volunteer after kong makagraduate ng college. So, nag-start ako as a volunteer DJ sa Lucena City. So, this was The Edge Radio. So, syempre, bago pa lang, ganyan. So, iniisip ko, paano ba maging volunteer? And then, it so happened na natuwa ako kasi I was able to reach people. I was able to at least help people kasi I have my own show as well that time. And then, dun ako nagsimula until such time na magkaroon ako ng permanent work sa BPO. But still, nandun pa rin yung pusong volunteer. From that time being, nagkaroon kami ng bahay ng wife ko and then naging volunteer din ako as one of volunteer riders, motorcycle riding club. So, nandun pa rin yung pusong volunteer until such time na merong calling na may mga nakilala ako from Red Cross and also from our village na mga naghahandle sa DRRMO. So, yan. So, in-encourage niya ako, which is, that key person is actually one of my trainer as well, which is si SFO1 Richard Andrew Roses. So, siya yung nag-encourage sa akin to join. So, nag-join ako. And then, ayun, from that time being, pumasok ako sa training, being a fire volunteer. And meron din kasi akong pinaguhugutan kung bakit ako naging fire volunteer. My grandfather was a chief, a fire chief ng BFP sa Quezon noon. So I'm actually from Lokban, Quezon. So yung lolo ko talaga ang isang naging susi para maging fire volunteer ako. So parang ako yung nagpatuloy ng legacy sa aming pamilya. So isa rin siya sa reason. So isa siya sa malaking reason kung bakit ako nag-fire volunteer. And also, siguro nandun talaga yung pusong volunteer ko. I want to help people, I want to reach people, and I want to be a part of their, alam mo yun, parang maging parte ako ng buhay nila kahit sa maliit na paraan. Yes. Mm. Yes, that's right.
unforgettable volunteer experience, medyo marami. It is somehow difficult to say, but ang isa sa pinaka-unforgettable part kasi is siguro yung matandaan ka nung taong tinulungan mo. There was an instance kasi na nag-responde kami sa isang lugar, and then alam mo sa dami ng tao, sa dami ng ginagawa ninyo, and you are more focused on the job, on the job itself, para tapusin mo, para mamatay yung apoy, ganun lang siya. And then a few months after that time, bumisita uli ako dun sa lugar kasi meron tayong kaibigan na binisita doon. So, konting kwentuhan, then kinumusta ko yung area. Sabi ko, kumusta na pala yung nangyari dito sa ano? Ayan, nakaka-recover na daw yung mga kababayan natin, nakakapagbuo na uli sila ng tahanan. And then, nung lumabas kami para kumain lang sa gilid-gilid, mag-fishball, ganyan. So, may isang lumapit sa akin, and ang sabi niya, Kuya, di ba kayo po yung isa dun sa mga rumesponde dito sa lugar namin? Nagulat ako. Sabi ko, paano niya ako natandaan? Kasi una-una gabi siya, tapos syempre yung itsura namin na talagang parang mga basang sisiw. Ayan. Super protected ka na. So natandaan niya daw ako is nung tinanggal ko na yung helmet ko saka yung bunker ko. Kasi the shirt that I'm wearing is the same shirt that I used na bumisita ako sa kaibigan ko. So natandaan niya yon. So sabi ko, ay, kayo po pala yun. Sabi ko, kumusta na ako? So konting kwentuhan, ganyan. And then, bago kami umalis, simple lang yung sinabi niya. Sabi niya, Kuya, maraming salamat po sa ginawa ninyo kasi nawala man yung bahay namin. Pero ang importante sa amin is ligtas yung lolo namin. So, doon pala sabi ko, nanindig yung balahibo ko. Kasi sabi ko, I'm not particularly aware, hindi ko nahawakan yung lolo niya, hindi ko man lang na-approach yung lolo niya. But the way that I'm actually seeing it is, if the volunteers or the firefighters are not there, malamang baka yung lolo niya is nasawi. So, sa amin kasi, malaking bagay na yung sabihin mong salamat. Hindi kami humingi ng kalambayan. Malaki ng bagay sa amin yun kasi it eases yung, alam mo yun, yung pagod ng isang tao. So, from that time being, sinabi niya na maraming salamat po. Sabi ko lang sa kanila, salamat din po. Kasi, in some ways, natulungan nyo kaming palakasin yung loob namin. Iangat yung moral namin bilang mga fire volunteers. And most of all, salamat po kasi kahit paano, nakaligtas kayo at nakakabangon kayo. So, yun siguro yung isang unforgettable experience sa akin na ang layo-layo ko na sa Cavite ako, nasa sa Manila, natandaan pa niya yung mukha ko. Oo. Oo. Yes. So, sa akin, number one is, yung sa natutunan ko is, be humble. Kasi, yes, mahirap yung pinagdadaanan being a firefighter, especially kapag naging actual na, mahirap. But, bakit ko nasabing humble? Kasi the people will actually look up into you. May mga bata na magsasabi sa'yo, that's my hero. Kumbaga. Merong mga matatanda na magsasabi sa'yo, tinulungan kami yan. But, you being humble dun sa profession na pinili mo, even though yun, volunteer ka, isa yun sa magiging, isa yun sa magiging strong foundation mo eh. Kasi, nakakatulong ka, hindi mo kailangan ipagmayabang. Kumbaga, nagagawa mo yung purpose mo sa buhay. And, the people may judge you, people may persecute you kung hindi mo nagawa yung trabaho mo. But then again,
after the works that you have done, the final judgment will still be from up above. So yun yung isa sa pinangahawakan ko kasi yun din yung itinuro ng grandfather ko just before he passed away. Sabi niya is it's always better to bear yung mga magagandang bagay kasi ang paglilitis naman wala sa lupa kundi nasa sala. So yun yung lagi kong iniisip. And then it's always lagi ko sinasabi is it is always a pleasure to serve. Kasi yun yung pwede ko ibigay sa kapwa ko. So yun. Mm-hmm. Yep. Routine exercise. The good thing about this is my son is actually involved in sports. So, minsan mag-aaya siya, mag-jogging kami, ganun. So, nakikipagsabayan ako sa anak ko pag-jogging. And then, yung trainings naman, syempre, self-discipline. Kasi, for me, kailangan ko talagang mag-training ng mag-isa. Kahit yung sa cardio pa lang. Kasi, syempre, pag naging firefighter ka, maraming hangin ang kailangan mo eh. So, more on self-discipline. And then, gladly yun nga, yung anak ko is playing, is an athlete, which is, he's under taekwondo. So, nakikipagsabayan ako sa kanya. And then, yun, more on, ano talaga, pag may mga open trainings din na inio-offer, ayan, nakiki-join din kami. And then, pagdating naman sa techniques and ano, maraming na ituturo ang mga kapwa-brigada natin. So, hindi tayo kumbaga nawawalan, hindi tayo nagkukulang. So, it all starts sa sarili mo. Mm-hmm. For brigades, for BFP, usually we should be on the legal age, 18 years of age. Normally sa mga brigades, hinahanap nila is, syempre, physically fit. Yeah. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Any gender, promise. Wala, hindi po kayo. Hindi, hindi madali ang training, pero very, very, ano siya, very, very helpful. And, yan. So, you can inquire sa nearest, let's say, kung gusto niyo maging part talaga ng government organization, you can always inquire sa BFP. Or if meron kayong alam na mga brigada na active sa lugar ninyo and they are actually looking for volunteers, yes, you can definitely approach them. But then again, the age should be at least on the legal age, kumbaga. Yep. Hmm? Yep. The biggest challenge, especially sa mga volunteer brigades, is sustainability. Kasi as what I have mentioned earlier, for volunteer fire brigades kasi talagang ang kailangan nila is masustain yung brigada kasi sariling hugot siya. Um, in terms of manpower naman, marami naman sa atin nagvo-volunteer. So, it's not a bit of a challenge. But that's the biggest challenge, yung finances in terms of how to sustain the brigade. Kasi may mga brigades kasi na sinusuportahan and then at the end of the day, pag tumagal-tagal, nawawala na. So, nadi-dissolve din yung brigade. Sayang yung effort, sayang yung time na na-prepare yung brigada and a waste of people instead of us
able to reach. Sa government naman, there are some areas of the government that are actually helping the non-government organizations or the brigade. Siguro, ang sa amin lang for ang isa sa malaking bagay na naitutulong sa amin ng government is that if they are offering free trainings sa amin, malaking bagay na yon. So, and hopefully we can be able to sustain that as well with the government. Kasi minsan kasi talagang nawawala siya due to the fact na meron ding challenges pagdating sa budget ng government natin. So that's one thing. So biggest challenge again, it's sustainability. Yep. Yep. Yes. Shit. No, no worries. So, next week we will be conducting our fire safety training sa one of our villages here at Lancaster, New City. So, this will be the start as well of, having or introducing the brigade that we have that, we are actually here. And for us brigades, definitely, hindi naman kami nagpapabayad, but we are more than willing to accept any donations or any in-kind help. Yan. So, yeah, definitely we can have it provided, or you can definitely contact us, also. So, yan. And any help is greatly appreciated. So, not just us, but meron po. May mga Facebook page. So, I can send it to you a little bit later. And then, yeah, greetings ang dami. I would like to greet our team, the Moises Fire and Rescue Volunteer Brigade. Mag-almusal na kayo, may meeting pa tayo. Meeting pa tayo mamaya. And then also for the WBT, the Wilt Valencia Taekwondo Academy. Good luck tomorrow sa Calabarzon Taekwondo Championship, which will be held at Strike Bacoor Coliseum. So, yan. My son will also be competing by tomorrow. And also for our team as well na talagang nagpupursige para for our brigade, the Imos Fire Volunteer Brigade, headed by Cap Mark Barzaga. So, yan. Maraming salamat sa suporta. And also to one of our number one supporter, Congressman AJ and Mayor A.A. Advincula. So, yan. So, again, on behalf also of Moises Fire Volunteer and Rescue Brigade, I'd like to thank GV 99.9 FM for inviting us, and also for us to share at least a bit of our information, a bit of the knowledge that we are actually, providing. And we are actually looking forward as well for more partnerships. And yes, if there are other barangays or maybe other non-government organization who would like to invite us for a fire seminars, yeah, we can actually conduct fire seminars sa lugar ninyo. So, yan po. Salamat po lang marami. Pwede naman po. I can do that. I can also invite our team to join us. And, sa mga barangay, sa mga schools, we can do that. And we are more than happy to share our knowledge pagdating po sa fire safety. Yeah, salamat po ng marami.